Hello guys, welcome back to my channel. So ito na po yung second FB live video ko, which is tinanggal ko na po yung nasa unahan na live selling na wala naman pong relevance po sa video na to. And guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing. Click the bell icon na rin po para ma-notify ka pag may bagong videos akong i-upload. Nagka-upload po ako ng mga videos ng PMCC Port Watch, ng mga music po sa PMCC Port Watch, and mga cooking vlogs, travel vlogs, hopefully very soon, at iba't ibang video pa rin po na kung saan pwede ka pong makabenefit. And kindly like, share, and comment na rin po. Salamat po sa panonood, and God bless us all. He'll carry us when we can't carry on, wasting His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Share ko lang po yung bago tayo matapos. Testimony ko paano ako naakay para sa mga ibang nanonood po. Para po siguro sana maka-inspire po sa inyo. Yan po, hello po kay Brother Arnel. Yan, kay Brother Chinoy Traveler. Yan, salamat talagang share ko lang po paano ako naakay. Ako po ay naakay sa time na ako po ay maraming problema. Ayan guys since magra-rapture na, hindi wala na tayo itatago, di ba? So ako po ay naakay sa dako ng Dubai, PMCC Port Watch po, sa bus station po. Nung po tayo ay panahon na talagang tatat po ng problema, ang Diyos po talaga darating yan sa panahon talagang kailangan mo. Kahit nga kailangan mo darating talaga Panginoon. So, tayo po ay napatutuhanan ni Brother Nelson Dagapan po sa bus, kasama ni Brother sa Tornino po. Yan. So, that time 2015, unang attend ko lang po, mabilis lang po to guys. Sana, okay. Tayo po ay naakay. Yun nga. So, invite ako po kasi ay wala po masamang tinapay po sa akin guys. Kahit saan, sino nag-akay, ako po'y dumadalo. Yun po. Pero that time kasi nasa isang pananampalataya tayo. So, yun na nakita nila ako sa bus station, puno-puno ng problema. Ayan, lagi naman may problema talaga. Hindi yun po yung mga ng mga pagkakamali din natin, di ba? So sabi nga, may free will ka, binigyan ka ng free will ng Panginoon, pero pag ikaw nagkamali po, ang Diyos din po ang tutulong sa'yo. Wala lang iba, guys, okay? So, ang Diyos din na matatawagan mo. So, nag-invite po sila sa akin. At ayun nga po, pinasundo na ako kay Sister Chepot. Kumbaga, the next day po, ako po ay nagdalo na. Yun po. Tapos, yun nga, so nagdalo tayo, tapos nakarinig po ng salita ng Diyos, and then, hindi pa po ako nagpabaptize po. Guys, ako po ay nagpabaptize nung, I think, second na dalo ko po yun. Yun po yung time ng sinakulo. So, saan na ba ako nakatingin? Yan po. Nihawak ko kasi cellphone ko dahil nga nag-charge. Yun po yung time ng sinakulo at sasabi ko po sa sarili ko na, bakit ba yung preacher na yun ako yata pinaparinggan? Yun siya. So, that time po, kasi nung sinabi ni Brother Nelson na sa mga hindi nakaka-relate sa akin po, yun po si Brother Nelson, kapatid po sa church. Biyaya ng Panginoon, siya po ay isang minister, okay? So, shout out sa iyo, Brother Nelson, kung nanonood ka. At sana mapunod mo pala. Yun nga po, nakarinig ko. That time, sinakulo kay Bishop Aldrin. At sabi ko, bakit ba yung preacher, ako yata pinaparinggan? Nung unang pagdalo ko, sabi niya, baptize ka na. Sabi ko, pwede bang wag muna? Sabi ko ganon. Pero nung pangalawang dalo ko na, pero gusto ko na rin po. Kaya lang, siguro, kasi ako guys, sabihin ko lang, pag gusto ko talaga. Pag ayaw ko, ayaw ko.
Ganun po. Kaya ako, dalaw lang ako ng dalaw kahit saan ako kahit sino mag-invite, wala po masama ang tinapay kasi kung sa salita ng Diyos naman yung pakikinggan mo, di ba? Bakit ang hindi? So, nung pangalawang dalo ko na, ako na po ang ako po ang nagsabi na kay Brother Nelson na, bro, pabaptize na ako. Yun po. At tayo po talaga, hindi ko po masabi, guys. May kode ko ako dito, okay? Saglit, hirap po kasing ano. Hindi ko po masabi kasi nung time pa lang po nang ako'y bata pa nga, siguro tayo talaga, sabi nga, di ba? Pag ikaw tatawagin ng Diyos, kung ikaw talagang sadyang tatawagin para sa ano, talagang kahit sa kamagputan, hindi ka po makakatakas. So, nakakita ko na yan, siguro si Bishop Aldrin sa San Pedro, sa Palengke, at nakikita ko na yung mga nag-ano sa bus. Ako po ay isang mang-usig din po. At tawag dito, ako ay, ano ba tawag dito? Yun nga, sinasabi ko, ano ba itong mga to? Ganyan, yun po. So, biyaya po ng Panginoon, yung nga tayo po nagpabaptize. At dati hindi ko maintindihan yung Bible, guys. May dala kang Bible, I mean, may nakikita ka, pero hindi mo maintindihan. Yun po, kahit paulit-ulit. Pero biyaya po ng Panginoon, nung tayo nabaptize, parang ang simple na lang sa akin ng Bible. Yun po. I mean, di naman simple, guys. Baka sabihin nyo mayabang. I mean, kasi nagkaroon ka na ng Holy Spirit eh. Yun po. Pero sabi nga natin, hindi ko mo na-baptize ka na, hindi ka na magkakamali, hindi ganun, di ba? Ang ano lang nun, syempre naugasan ka sa kasalanan mo, pero habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yun po, paano ka, pasasaktalin ka. Yung mga alam mo mali na, dahil nga binubugbog ka na sa salita ng Diyos, hindi mo nagagawin. Kasi nga, sabi sa Bible meron kang mga bagay na ginagawa na ayaw mo. Kasi wala kang Holy Spirit. Wala kang, bakit nga ba nabaptize, di ba? Ano ko lang hindi ko expand kasi baka mamaya may mag-ano sa akin. Hindi ko po kayo masagot. Hindi, yun po ay para, syempre, magkaroon ka ng yung nga, inano ka sa tubig, yun siya, di ba? Pero ang Diyos naman, kumbaga sa Holy Spirit, yung Panginoon, yung ano doon. So, para malaman mo yung mali, pero bakit nga ba natin ginagawa yung alam mo mali, pero ginagawa mo pa rin. Kaya nga yung salita ng Diyos, yun po yung magpapabago sa puso po natin, na alam mo na yung mali, hindi naman nagagawin yan. Kaya kailangan makinig ng salita ng Diyos, dahil yun po yung yun po yung mag-guide po sa atin. Yung Word of God, yung Bible po, tell ninyo po yung katotohanan. Di ba? Yun na nga na, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya po tayo yan, biyaya ng Panginoon na till now, sabi ko nga, bumalentong, tumumba, humiga, lahat na, ayan, na-stroke, pero andito pa rin po tayo. Yun po yun po yung biyaya po ng Panginoon. At, simula talaga nang nabaptize kasi ako, syempre, yung pagsubok, nandiyan pa rin yan. Kaya may free will meron kang laya na gawin mo yung mga pero pag nagkamali ka, ang Diyos pa rin ang tutulog po talaga sa'yo. So yun po, yung maiksing patuto ko sa aking kung paano ko naakay. And, kaysa na manood kayo sa sa umikot yung camera ko, mayroon lang po akong dito, yun nga po, isa pa na yung pong ginagamit ko po na cream, so yung RF3 World Products po, yun nga biyaya, naka-order na nga tayo, nakabili na po tayo. At saka, ayun po, sa mga gustong mag-order, message lang po kayo sa akin. By ano po yan, kasi may kasama siya networking MLM. So, by package po. At kung meron pong, again, disclaimer po muna dan, na etong po Firmax ay hindi po siya gamot, hindi po siya medicine, under po siya, license po siya ng cosmetics product po. So, dahil lang sa mga pinagsama-samang mga herbal ingredients yan, talaga magagaling guys. At saka sa sistema na ginamit po sa kanya, scalar energy, nanotechnology, kaya po siya ay nakakatulog po na umayos po yung katawan natin po. Dahil nga, sa mga pag-attend ko po ng mga training, yun nga po, yung ating endocrine system is yung
kumbaga yung mga hormones natin, parang ano ko na lang, medyo pasiplin ko na lang. Pag hindi balanse, kaya po tayo nagkakasakit. Kaya nga, ito yung first hormonal balancing cream in the world. Dito. Siguro nakita nyo yung Permax, di ko kasi hawak ko yung cellphone. So, yun po, sa mga interested po, dahil may MLM pong, ano po yun, parang ka-partner, whatever, kung ano sabihin po. Yun po, nakakatulong po sa akin sabi ko nga, doon sa last na live ko yata, or sa mga vlog ko, kung napanood nyo, ako ay nakalagay sa aking medical abstract na since pangalawang ano na ako na operahan, at nakita ko rin po sa Google, yung nga sabi ko yung ano ba to, yung pumutok na ugat sa ulo ko nasa superficial location. So nakita ko po base sa aking pag-unawa sa Google po, subarachnoid yata yun, na talaga nakakamatay po siya. Yun siya, at talagang, ano ba to, delikado, para simplehan ko na lang po. Yan. At talagang posible talaga hindi ako gumaling. Pero, yun nga, kung ano yung sinabi sa'yo, kasi wala naman talaga pwede magsabi kung kailan ka mamamatay, di ba? Ang Diyos lang ang may hawak po ng buhay natin. At kaya po ako naman, since, ayun nga, nasabi ko siguro sa vlog ko ganyan, na ako hindi po tayo, hindi po tayo, makasalanan din po tayo. Hindi, yung kabaga minsan, pagigising ako, yung parang, yung nga, ang Diyos sinasabi na, gawin mo to, ganyan, okay, ito yung post mo, ganyan. So, yung Pearmax po, nangyari sa akin is parang pinaunawaan din ako na ito makakatulong sa'yo. Bagamat, yun nga, kumbaga, pag na-stress ka, pag tawag dito, kumbaga, hindi ganun kabilis sa paggaling ko po. So, yun na lang po yung para mas maiksi po. Pero talagang nakakalakas po siya at wala na po akong iniinom na kahit anong maintenance, and hindi ko po ina-advise sa iba po na may high blood, may stroke, ganyan, na gayahin nyo rin ako na hindi na ako nagme-maintenance. Ako po ay sa biyaya po ng Panginoon, pinatatagda po ng Panginoon na aking pananampalataya, pinagtibay na po, kaya ako po nagagawang hindi po mag-maintenance. Yun po, ako po ay bahala ng Diyos. Yun po yung ko na hindi ako, natatakot ka rin, syempre, pero po, nananampalataya tayo na tayo ingatan po ng Panginoon, dahil kahit pa paano may mga maliliit po tayo talaga mga gawa sa Panginoon, at hanggat maaari po, pinagtatapatan po natin lahat ng bagay. Yan, bawal umiyak, basta para sa Panginoon po. Yan. So, sa biyaya naman ay talagang kahit maraming gawa ng kaaway, tayo po ay pinagtatagumpay, guys. Yan. So, tapos na po yun, hindi ko na masyadong pahapain. Yan po yung RF3, at masasabi ko lang po, lahat ng halos ng products, ang dalawa pa lang po na-try ko, yung Permax at saka yung Nebaya Max po. Yung Permax po, kung kayo po ay may yung stroke or ang tawag dito, diabetes, may tumor, may brain cancer, whatever, frequent urination, PCOS, infertility, hormonal imbalance, ano po yan, mga peka sa mukha, tumataba, gusto pumayat, try nyo lang po, baka po makatulong sa inyo, dahil ako po, ayun nga, simula nang ginamit ko rin po ang Permax, ako po ay, ano ba to, hindi na po madalas kumain. Simula kasi na-stroke kasi ako, parang nawalan ako ng ganang kumain. Or nahirapan kumain din. Ayun ka, kasi yung hindi pa ako gumagamit dati ng Permax, hirap na talagang pero nung ginamit ko po yung Permax, tawag dito, hindi na ako gutumin. Yun po. So, hindi ko alam, pero kasi nga puro herbal ingredients ang laman niya, at saka po yung Kigella africana is yung number one ingredient niya po is of course africana, sa Africa matatagpuan. Ang Permax lang po ang meron po nun. Yun po. At saka syempre kung di ka makatulog, yun po makakatulong po sa'yo. Dahil ako man, bagamat wala po akong problema
sa tulog, ah, mas sobrang tulog pa po kasi mas okay sa akin kasi nga po, nagre-rewire po yung aking brain. Ayan po, hello po sa aking pinsan, kay Che. So, yun po yung ano, kasi talaga yung na-stroke dapat nagpapahinga lagi po yung brain. At saka yung pong sabi ko nga dati, ihi ako na ihi 20 times. Ngayon po, eto nga, di ba, ilang oras na ba ako nakaharap sa inyo? Hindi pa po tayo nagpunta ng CR. So, kung ano man yung problema ko po sa katawan, kasi sabi ko nga, ako ay since 20s nagme-maintenance lang po. So, hindi ko alam kung gano'ng kadamage yung kidney ko, ganyan. Ang Firmax po, ang gagawin niya is lilinisin niya yung toxins po sa katawan niyo po. Hanggang sa totally maging malinis na po kayo, kaya nga dapat, like sa akin, kung marami man akong sakit, dahil wala na nga tayong perang, ang tawag dito, papagamot, kasi nga, ano po, minabuti ko na lang po mag-maintain po ng Firmax. Guys, ito po, ayon po sa faith ko, ha. Hindi ko po kayo, kaya disclaimer, lahat ng sinasabi ko, base po sa sarili kong karanasan. Hindi po natin, sabi ko nga, hindi po ang Firmax, hindi po pure, hindi po gamot. Ito po, talaga naranasan ko po, okay? At pinag-aralan ko rin po. Hindi ako basta pumapasok sa isang MLM dahil hindi ko po inaral. So, ayan po, hindi na tayong biyaya ng Panginoon. Unti-unti na niyang inaayos ang ating katawan. At saka ito yung mata ko, siguro last na lang yan. And sa biyaya naman ng Panginoon, guys, yun nga po, nakakapag-mall na rin tayo. At saka, yun nga, sabi ko, mayroon akong 5 bukol sa breast, 6, 5, 6, ganyan. Pinahid ko lang siya kasi ano lang siya, ipapahid mo lang po sa affected area, tsaka sa mga pulses po, sa pulse points, mga pulso. At yun po, siguro 12 hours kasi yung ano niya, itatagal niya sa katawan mo. So, mga 2 times a day, depende kung gaano kang kalala. Kung may cancer ka, ganyan. So, mas manggana 3 to 4 times a day po yung ano mo. Basta kung ano man po yung problema mo sa katawan, biyaya po ng Panginoon, is ilalabas mo po yung healing crisis niya, is ilalabas mo through urination at saka yung sa pagdumi po. So sa akin talagang I hope so na wala na akong maruming dumi na naiwan po kasi nga lagi akong constipated at sana nga wala na naiwan sa aking katawan po. Yun po yung kagandahan po niya. At saka yun nga, 2 days lang nawala na po yung mga bukol sa biyaya po ng Panginoon. At saka yung dati nga sabi ko, hindi ako nakakatapa. Sa mga stroke survival, sila po makakarelate po sa akin. Tinry ko po nung wala yung Firmax, hirap po ako, muntika pa ako malaglag sa kama. Pero nung nag-Firmax ako, the next day, tinry ko po na madaling araw, ay yun nga po, saglit ko lang po nagawa. Okay. At saka dati hindi nga ako nakakapag-chinelas, ngayon nakakapag-chinelas na po ako, dati puro shoes. At saka dati nga yung hair loss, ang dami nalulugas na buhok, ngayon po, biyaya ng Panginoon, hindi na po ganun karami. So, pero sigurado po ako na marami pa akong toxins, guys. Okay. Kaya pag gumamit po kayo, inom kayo ng sa buong maghapon, at least 8 to 10 glasses ng warm water kung pwede. At ako kasi yung normal, mineral water kasi sobrang init sa Pilipinas matapos ang pagbagyo. Ito naman po tayo sa init, kaya nga po nagpagupit na ako dahil talaga may init po. So kung interested po kayo sa Firmax, message nyo lang po ako. Gagaling ka na, gaganda katawan mo, mukha mo, at kikita ka pa, may business ka pa po. Sa Matthew 10:22, sa Tagalog, Mateo 10, kasi hindi ako sanay na so, Matthew 10:22 na lang po. Sabi kasi doon, siya, 'di ba? May kodiko, 'di ba? Sabi kasi doon po sa Bible, kapupuotan kayo ng lahat ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas po. So, kumbaga tayo hindi na tayo, pasensya na guys. Kumukuha lang ako ng lakas. Hindi na tayo kumbaga na
babahala po kung marami magagalit sa atin, magtataas ng kilay, or ano ba yan? Basta yun po. Kasi nga po lahat nasa Bible eh. So tayo binabasa lang natin yung Bible. Yun siya. Kaya hindi na po tayo mababahala pa kung marami magsasabi sa'yo na kung ano man yung sasabihin po na, 'di ba? Basta lang po kasi bakit bang ang gusto lang natin kaligtasan po. Yun po yung kasi po yun nga sabi ko, 'di ba? Walang pangako po ang bukas. Yun siya guys, kaya tayo habang may time. Habang may time po tanggapin po natin si Kristo. Yun po yung yun po yung ko po. Hindi natin wala tayong ngayon po kung isipin niyo ayoko magpabaptize ganyan kasi ganyan. Marami po tayong nauunawaan po. Siguro yun na lang yung natin at yung tanggapin mo si Kristo, isa po malaking biyaya. Dahil po sa kung hindi ako nagkakamali, hindi ko po medyo hindi ako nag-review. Pero sa Galatians 3:27 po yata yun. Kung mali ako, sorry na lang po. Kasi pag nabaptize ka kasi, binis mo si Kristo, di ba? So, hindi yan scripted guys, naisip ko lang po. Okay, hindi kasi nga, di ba? Kumbaga, bakit mo aayawan yung biyaya ng salvation na libre at habang may time po, 'di ba? Siguro nga thank you ka kasi kung meron na matatagal ka gaya ngayon na yung si Brother Melencio, shout out sa iyo. Nag-message po siya sa akin kanina. Ayan, ano ba nasa kisame? Yun po. Hindi po kasi nga, di ba yung iba matatagal na naglingkod. So kung ikaw, kung dadating na yung Panginoon, at hindi natin alam nga kasi wala pa nga ako yung bukas. So kung ikaw, konti na lang paglilikod mo, dapat ma-thank you ka. Dahil hindi ka na napagod, hindi ka na nagtiis. Yun siya. Dahil nga po, sabi ko nga kanin sa Mateo 10:22, di ba? Yun. So maraming pagtiis kasi at biyaya po na talagang tanggapin mo si Kristo. Parang sino ba tayo para tumanggi? Tsaka po, sabihin ko lang, di ba pag tayo maselan, di ba bago ka kumain sa plato, pag marumi yung plato, lilinisin mo muna, hugasan mo. So, dapat ganyan po sa Panginoon. Bago gamitin ng Diyos, lilinisin ka muna kasi yung binaptize ka, hindi ka po yung bininyagan ka. Ito po yung ilulubog ka kasama si Kristo na namatay nung inahon ka, bagong tao ka na, binis mo na si Kristo. Pero bilang tao, nagkakamali ka pa rin. Pero para hindi ka magkamali pa ulit-ulit, patuloy ka makinig ng salita ng Diyos hanggang sa mawala na, patuloy na mapasaktal ka na po ng salita ng Diyos, ng Panginoon po. Yun. Kaya naman, di ba, syempre, huwag na natin palawagin yan, baka maubusan ako sa sabihin. Hindi po yun. Seryoso po. So, kumbaga, mabagal akong gumalaw, ganyan, di ba? So, yung sa akin, parang mabilis yung oras. So, sobrang bagal nga, dahil nga kalahating katawan lang po yung gumagalaw po. So, iwanan ko lang po yung hindi tayo mag-rage. Pero, eto po ay talagang, sabi ko nga, ewan ko ba, talagang minsan may pumapasok sa isip ko na yung hindi natin memorize yung Bible po Basta meron lang talata, tapos, yun po, tinan ko lang, basta alam ko yun na yung merong talata ng ganyan. So, iwanan ko lang po yung tong talata na to, itong Bible verse po na ito. So, eto po, bali sa, guys, nasa cellphone ko pala. Anyways, sa Matthew 24, 4-14 po. Ang nakalagay kasi dyan po is, sana hindi ako magkamali. Yun po, marami pong magliligaw sa atin, sa mga nanonood. Merong mga magpapanggap na mga Kristo, ganyan, pero wag kang pumayag na maligaw. Maligaw, yan.
tawag dito, huwag kang pumayag na hindi mo marinig yung katotohanan. At huwag kang pumayag na, kasi nga po, di ba, sabi ko nga, di, paulit-ulit, di ba, hindi natin alam bukas. Kung hanggat, hindi natin alam, di ba, kailan mag-rapture or what, mag-end of the world, ganyan. Pero, ang sabi ko nga, secured mo yung sarili mo. At least, kung ano man ang mangyari, hindi ka man nakapaglikod ng tapat bilang bago ka pa lang or ano, at least, ginawa mo yung tagapit si Kristo, sumampalataya, magpabautismo, nasa first step ka na. So, ang Diyos na lang ang magpupush sa'yo para mas lalo pa magpakasapdal po. Yun po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sana, ayan, tawag dito, kasi hindi natin alam kailan ulit tayo magla-live, isa na lang. Huwag po tayo mahiya na, nangyari na-invite kita, tapos dati inayuan mo ko, di ba? Huwag ka po mahiya sa akin, dala ko po ay wala rin hiya. Hindi po. Ay, wala na akong hiya talaga na nasa live po tayo, di ba? Pero ano kasi, para sa Panginoon, huwag ka dapat mahiya. Kasi, ano yun eh, hindi, sa akin, hindi ka dapat mahiya. Sa Panginoon, yun po. So, siguro yung best na masasabi ko doon, na kung kayo na-invite ko, ganyan, nagpabaptize na kayo, tapos hindi na kayo naglilingkod, sana po makabalik kayo sa paglilingkod, at yun nga, malapit na bumalik ang Panginoon, nagigera na, yan. So, may mga lindol, yun po pala yung Mateo, okay? Biglang nagpa-flashback ulit kasi nga na-operahan po tayo nga, ang daming reason, di ba? Hindi nga po, may mga lindo, mga tawag dito, taghirap, tagutom, at nga po, baka sunod niyan, di ba, yung wakas na, di ba? Huwag mong hayaan maabutan ka ng wakas na hindi ka nakatanggap ng kaligtasan. Yun po yung masasabi ko at pasensya na kasi ako po ay, ano po love ko po yung mga kaluluwa, kaya po ako ganyan. Yun po. At sa biyaya naman ng Panginoon, meron tayong mga ilang, dalawa na lang yata, di ba, na naglilikod ng, yun po, ng tapat sa dako ng Dubai. Sister Maricel, Brother Rene, shout out sa inyo. At sana magputuloy kayo. So guys, dyan na lang po. At ayan, magdidilim na. Salamat sa nagbigay ng star. Maging tapat hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Dahil kung nakikita niyo yung gera, yan na po yan eh. I mean, baka magalit ng Panginoon, di ba? Mapabilis yung pagdating niya, guys. Kaya ikaw, magpasigurado ka na. Hindi ka dinadala sa mali or sa masama. Wala pong, kung dinala kita, di ako rin napunta doon, di ba? Yun. Kaya po, sana, minsan sa buhay natin, sundin naman natin ng Diyos, di ba? Yung gawin mo yung, yung utos ng Diyos. Yung sunod ng dumananay mo, talaga po tama yun. Ako nga, tuwalib pa. Hindi po, tawag dito, tama po talaga yun. Pero higit sa lahat, ang Diyos po, yun yung sabi nga, madadali din yung utos ng Diyos. Sabi nga di ba, pag tayo, magpabautismo. Madali na, kasi bakit ginawa ng Diyos yung pinakamahirap. Yun, kaya ikaw, papahugas ka na lang. Kaya sana po, sa mga nanood, may natutunan kayo. Natutunan ba? Hindi po. Basta po, sa Diyos po ang papuri, naway maluwalhati po yung Panginoon, at sana po, akat prayers. Kung hindi pa darating ang Panginoon, tayo po ay patuloy paggabitin po ng Panginoon para po marami pa maakay, at saka, yan, makasupport po sa gawain ng Panginoon, at saka makatulong po. Yan lang natin, dahil ko talagang wala na masyadong parang iniisip pa ba. Yan. Sabi ko sa Panginoon pala, Lord, bakit ilang taon na ako ngayon di ba? Nung naakay ako, 2015. Bakit ngayon mo lang ako dinala sa church? Wala na akong pera, ganyan. Yung pala, ang Diyos, may kanyang-kanyang time ng pagtawag. Yun po. Kaya, nung napaanawaan ka ng gano'n, so, excuse,
hindi na, naunawaan na natin, di ba? Na may kanya-kanyang palang pagtawag. Eh, biyaya naman ng Panginoon. Tayo po, sa biyaya ng Diyos ay, yun nga, kung ano yung para sa Diyos, nabibigay po natin sa Diyos. At sabi ko nga, Lord, paalala mo sa akin na kung may nakalimutan ng ibigay or gano'n na para sa Kanya. Di ba po? Kaya sa biyaya naman po ng Panginoon, ayan, nabibigay naman po tayo. At ang balik po ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw po. Yan, kaya po, wala ka nang masasabi sa Panginoon. At saka, yun nga, kung tayo yung sabi natin na mawalan ka man ng ng kaibigan or maraming magalit sa'yo kasi bakit ba parang hindi tayo nauusig, ganyan po. Hindi, basta yung nasa Bible lang po. At saka, yun. Baka wala na akong bala. Basta thank you po kay Brother Ponzi, kay Brother Paeng na nanood ng aking live. Salamat po talaga. Hindi po tayo nagla-live para mag-preach lang na mag-preach at baka talaga marami magalit. Ano po talaga, basta pag gigising ako na ano lang, yan, may parang siguro yung Holy Spirit ba, hindi po ako banal. I mean, hindi po ako, sabi mo walang kasalanan ba. Kaya lang po, kasi hiningin ko nga yung wisdom mula sa Panginoon. Kaya pag ako nag-live, ayan, ganyan, or nag-post, talagang kahit nga yung mga pinopost ko po, talagang may pumapasok sa utak ko na, yan na i-post mo, ganyan, hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Tayo po ay isang taong mahina. At saka siguro kung bakit tayo nakakaano sa harapan nyo ngayon, ang Diyos po yung may gawa. Kung bakit tayo nakaharap, sabi ko nga, pangako na ihi, pag nagla-live, yung unang live ko, ako makalabas ng bahay yung antagal na bago ko nakatapos maligo po. Kasi kinakabahan ako. Pero ang ko talaga nun, sa totoo lang, to be honest, yung meta. Yun po talaga. Pero isang oras yata ako mahigit sa CR na, diba, kinakabahan talaga ako, iyak ako na ihi. Tapos, biyaya ng Panginoon, yung nasabi ko, kinakabahan, pero naka 3 hours sa live. Yan. At kung paano ko napunta sa Word of God, hindi ko rin po talaga alam. Okay? Hindi po natin sinadya para po tayo may magalit sa atin or what. Hindi po talaga sinadya. So, tawag dito, yun po talagang nangyayari lang po. Okay po. Kaya po, salamat po ulit sa mga nanood.